At ako 7-Eleven sa una. Musultigod sila. Sir, salamat kayo. Kay makalakaw na among anak na dili masakitan. Walay mo bastos. Buhat na ni Tatay Digong para sa atong mga anak. Ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Welcome, Senator Bongo, to give his speech. Palakpakan po, Senator Bongo. Ikot lang ako, mayong utto sa inyo tanan. Assalamualaikum sa akong mga kaitsunang Muslim. Unang-una, mga kaitsunan akong gagawin niyo, haluon na lang ako, Bisaya o Tagalog para marinig po ng mga kababayan natin sa buong mundo ang gusto natin iparating po sa kanila. Sa mga OFWs ngayong araw na ito na nakikinig sa inyo, naka-live ngayon, yung iba po hindi nagtrabaho sa Quezon City, mula Luzon, Visayas, Mindanao, yung iba po hindi nagtrabaho. Para lang po ipalabas ang kanilang damdamin, ipahiwatig po ang kanilang damdamin po. Magdasal tayo. Alam niyo ako, isa sa mga unang taong nalulungkot rin po sa nangyari sa ating Tatay Digong. Alala ko, since 2001, yan si Tatay Digong hanggang 2016, hindi naman niya ginusto maging Pangulo, pero naglingkod po siya sa ating mga kababayan. Ito ba ang kapalit ng paglilingkod ng buong katapatan, pagmamahal sa ating mga kababayan? Mga Muslim, alam niyo yun, patas-patas po ang tingin sa inyo ni Tatay Digong. Diba? Walang diskriminasyon dito. Ako mismo saksi dyan. Ako inutusan niya noon yung pinapapunta sa Hajj. Sabi niya, piliin mo yung pinakamahirap. Unahin natin yung pinakamahirap natin mga kababayan. Pagdasal po natin, manghinahon po kayo mga kababayan ko. Alam niyo bakit? Maaaring gamitin nila to laban sa atin. Ipahiwatig lang natin ang ating nararamdaman. Pakita na to na isa taka nabawin niyo. Luoy lang ko sa iya karon kay alam niyo Tatay Digong, sanayan na may nurse. Ayun yung nurse niya, nakauwi na kahapon. Totoo yung tinwento ko sa inyo kahapon. Kaya narinig niyo yung speech niya, di ba? Nung tinanong siya, medyo nag-slur siya. Meron siyang gamot, 27 yung gamot niya na iniinom araw-araw. Na ngayon, nabibigay sa kanya. Yung nurse niya, pinauwi, walang nag-aalaga sa kanya. Kaya nakikiusap po ko sa inyo, mga kababayan ko, dasal po. Pagdasal tayo, pagdasal natin ang kanyang health, kalusugan. Pagdasal natin ang kanyang kalayaan po. Kung kaya niyo siyang dalahin sa ibang bansa, alam kong kaya niyo rin siyang ibalik dito. Namumulila po ang Pilipino. Kikulukon, lisod kaya niyo. Muratang gawad at ugamahan. Kasabot ko kay Mayor Basse, lisod bawadan o gamahan. Kaya istorya ni Kitty kung sa Kadlaw. Inaanak na ako na si Kitty niya. Pero isog yun ni Duterte. Lugong isog yun ni Kitty, Mayor Baste. Kita yun mo sila na pinaglalaban nila. Si Kitty, nastorya na ako ito sa Kadlaw. Kung ba kang sa iyo itubang sa ako? Yun yan Ninong Bong. Wala na akong tatay. Ikaw muna ang tatay ko ngayon. Pero huwag kang umiyak, sabi niya. Ngayon ang panahon na magkaisa tayo, straightforward tayo. At be strong tayo. Sana
Kaya kagabi pa ako nakikiusap sa mga politiko. Sa mga politikong minahal kayo ni Tatay Digong, pinansin kayo ni Tatay Digong. Sana naman po, huwag niyong kalimutan si Tatay Digong. Sana naman po, yan ang po pakiusap ko sa inyo. Kung kaya niyo siyang dalahin sa ibang bansa, ibalik niya siya. Dagawin niyo mga taga Mindanao, ang hangyo lang ko sa inyo. Dili ta mo undang ato, dili siya makauli. Dili na to undangan. Daghang salamat kayo sa inyong suporta o pagsalig kay Tatay Digong. Gibuhat lang niya ang iyang trabaho para sa Pilipino. Diba? Natong first few years ay presidente. Kung siya may sulti, ato kong 7-Eleven sa una. Musulti ko sila. Sir, salamat kayo kay makalakaw na among anak na dili masakitan. Walay mo bastos. Buhat na ni Tatay Digong para sa atong mga anak. Ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Ito ba dapat iganti sa kanya? 80 years old na si Tatay Digong. Tinood lang. Sinabi ko nga kagabi sa Liwasang Bonifacio, hindi kayo tatakbuhan ni Tatay Digong. Nahirapan na nga siya maglakad. Naka-shortboard na nga. Naawa lang talaga ako. Sobrang awang-awa lang ako kay Tatay Digong. Anong gusto niyo gawin sa kanya doon? Ano yung mga media? Totoo yung sinabi ko, wala siyang tsinelas. Nung nakausap siya ni Atty. Midaldea, hinahanap niya yung kumot niya dahil hindi binigay sa kanya yung paborito niyang kumot. Yung gamot niya, hindi pa rin binibigay hanggang ngayon. Bumaba siya ng eroplano, hindi pinababa yung nurse niya. Sinakay siya sa stretcher, tinago, dinala sa ospital, bago dinala sa detention cell. Alam mo, hindi po ganun dapat ang trato sa isang presidente yung naglingkod, nagmahal sa Pilipinas. Mga Muslim, di ba, kayo mismo, pag meron tayong mga kapatid doon na nakulong, ginagawa natin ng paraan. Ginagawa ni Tatay Digong ng paraan. Sa Saudi, sa Kuwait, sa Bahrain. Pinapauwi niya dito, ginagawa niya ng paraan. Sinusulatan niya. Pinabayaran namin ng blood money para mapauwi rito. Bakit ganun ngayon? Presidente natin na minahal tayo, isusuko sa ibang bansa. Mga kababayan ko, huwag tayo tumigil. Pakiusap ko po sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas, hindi lang sa Mindanao, mga taga-Visayas. Alam ko, mahal na mahal niyo po Tatay Digong. Sa Luzon, marami nagmamahal kay Tatay Digong. Please lang, huwag kayong tumigil. Huwag tayong tumigil hanggang hindi siya nakalaya. Walang kasalanan si Tatay Digong. Ginawa lang niya ang trabaho niya. Ginawa niya. Mahal na mahal tayo ni Tatay Digong. Alam ko yun eh. Ano, nakapagtrabaho po ako sa kanya ng 24 years. 1998, kasama na po hanggang 2022. Wala siya ibang ginawa kundi magserbisyo lang po sa bayan at mabigyan po ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Kaya huwag po tayo tumigil. Please lang. Pagdasal natin si Tatay Digong, pagdasal natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan. Alam niyo yung kinakatakot ko? I'll be honest with you. Yung health niya. Yung kanyang kalusugan. Paano na lang kung hindi nabigay sa kanyang medisina?
Paano na lang kung may mangyari sa kanya? Anong sasagutin niya? Sino mananagot? Tandaan niyo ito, sasabihin ko. September 23 pa ang next hearing. Isang linggo, wala siyang medisina. Hirapan si Tatay. Hirapan si Tatay. Pagdasal natin, Tatay dito. Bring him home. Bring him home! 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 Nakikiusap ako sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa mga OFWs. Please lang, huwag kayong tumigil. Puntahan niyo lahat ng embahada. Katukin niyo. Ipahiwatig natin peacefully ang ating salubin. Huwag mo tayong tumigil hanggang hindi nila pinapauwi. Kung kaya niyo ipadala si Tatay Digong sa Netherlands, kaya niyo siya pauwi dito. Maraming salamat po. Ayaw kong banggitin ang happy araw ng Davao, bagamat araw ng Davao ngayon. Dahil alam kong nangungulila tayo lahat. Nalulungkot tayo lahat. Salamat po sa inyo. Lahat na nagmamahal kay Tatay Digong. Salamat. Alam niyo, ito yung paborito niyang kanta noon? Alala niyo? Ito yung paborito niya. Since 1998 po. Ito na yung naging paborito. Alam niyo kung naririnig lang tayo ni Tatay Digong ngayong araw na ito. Masaya yun. He is in high spirit, so nakausap sila ni Atty. Galdea. Natutuwa siya na ang dami pala nagmamahal sa kanya. At totoo naman po. Totoo naman po. Marami nagmamahal. Kaya naiingit sila kay Tatay Digong kasi marami nagmamahal. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Dasal tayo. Tuloy natin. Awa lang talaga ako. Tanda na eh. Alam mo, mag-8 years old na po siya sa March 28. Nakakaawa lang po. Mahal na mahal tayo ni Tatay Digong. Parating natin sa buong mundo. Duterte, bring him home. Duterte! 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 Bring him home! 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 Salamat po.